Sa isang liblib na baryo sa tabing dagat naninirahan si Mang Doro, isang mangingisdang kilala sa kanilang lugar bilang masipag ngunit laging salat sa yaman. Bawat araw ay pumapalaot siya gamit ang kanyang luma at butas-butas na bangka, dala ang pag-asa na makakahuli ng sapat na isda upang may mailapag sa hapagkainan. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, madalas ay kaunti lamang ang kanyang nahuhuli. Sapat na lang para mabuhay sila ng kanyang asawa at 2 anak. Isang hapon, matapos ang halos maghapong walang huli, nagpasya si Mang Doro na lumayo pa sa laot. Doon niya napansin ang kakaibang galaw ng tubig, para bang may nilalang na nagpupumiglas sa ilalim. Dahan-dahan siyang lumapit at laking gulat niya nang makita ang isang malaking pawikan, halos kasing laki ng kalahating bangka niya, na tila nahihirapan. Nakapalupot sa leeg nito ang makapal na lambat. Pilit itong umaahon para huminga, ngunit sa bawat pag-angat ay lalong kumakapit ang lambat sa kanyang leeg. Kitang-kita ni Mang Doro ang pamimilipit ng pawikan, ang unti-unting pagkawala ng lakas nito. Napalunok siya. Kung iiwanan ko ito, baka mamatay. Pero kung tutulungan ko, paano kung delikado? Malakas ang pagpitlag nito, bulong niya sa sarili. Ngunit nanaig ang kanyang malasakit. Pinilit niyang lapitan ang hayop at inabot ang lambat. Halos matangay siya ng bigat at lakas ng pawikan habang nagpupumiglas ito, ngunit hindi siya bumitaw. Gumamit siya ng itak at dahan-dahang pinutol ang nakapulupot na lubid. Pagkaraan ng ilang minuto ng matinding pagpupumilit, naputol din ang lambat. Kaagad na nakalanghap ng maluwag ang pawikan at lumangoy ng dahan-dahan palayo. Subalit bago ito tuluyang lumubog sa dagat, lumapit muna ito kay Mang Doro. Para bang nagpasalamat, dumampi pa ang malaking ulo nito sa gilid ng kanyang bangka. Hindi na alam ni Mang Doro kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang init at liwanag sa kanyang dibdib. Para bang may hindi pangkaraniwang bagay na naganap. Sa kanyang isipan ay nagrehistro ang isang mahiwagang pakiramdam na ang simpleng pagtulong na iyon ay magbubunga ng hindi inaasahan. Umuwi siyang walang dalang huli, ngunit may ngiti sa labi. Hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng pagbabagong magpapayaman sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinabukasan, maaga na namang pumalaot si Mang Doro. Gaya ng nakagawian, dala niya ang kanyang lumang bangka, sira-sirang lambat, at isang maliit na lampara na nagsilbing ilaw habang madilim pa. Sa totoo lang, hindi siya umaasa ng malaking huli. Sanay na siyang kumain ng tuyo at kaunting kanin sa maghapon, ngunit ang alaala ng pawikan na kanyang tinulungan ay hindi pa rin maalis sa kanyang isipan. Habang pumapalaot siya, nararamdaman niya ang kakaibang katahimikan ng dagat. Walang malalakas na alon, walang hangin na nagpapagalaw ng kanyang buhok. Tila ba ang buong paligid ay nakikinig lamang sa kanyang bawat galaw. Nang inihulog niya ang kanyang lambat, may kakaiba siyang naramdaman, parang may humila rito agad. Hindi naman pwedeng ganito kabilis, bulong niya. Karaniwan ay ilang oras bago siya makakahuli ng sapat na isda. Ngunit sa pagkakataong ito, halos mabali ang kanyang mga braso sa bigat ng lambat. Nang tuluyan niyang iniyahon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Puno ng naglalakihang isda ang kanyang lambat. Mga bangus, talakitok, maya-maya, pati na mga bihirang huli na kadalasan ay nakukuha lamang ng malalaking bangkero. Para bang kusang nag-ipon ang mga ito para sa kanya. Hindi niya malaman kung matutuwa o matatakot. Paano nangyari ito? Hindi ito pangkaraniwan. Para bang may nagdala mismo ng mga isda sa lambat ko, usal niya. Hinuwing lahat ni Mang Doro ang kanyang huli. Sa unang pagkakataon, halos hindi magkasya ang mga isda sa kanyang lumang bayong. Nang makarating siya sa pampang, nagulantang ang mga kapitbahay. "Doro! Anong himala ito?" tanong ng isang matandang babae.
Ngayon lang kita nakitang may ganitong kalaking huli. Dagdag naman ng isa. Dinala niya ang mga isda sa palengke at mabilis iyong naubos. Kinita niya ang hindi pa niya kinikita kahit minsan sa buong buhay niya bilang mangingisda. Pag-uwi, sinalubong siya ng kanyang asawa at mga anak. Namutawi ang tuwa sa kanilang mga mukha. May pagkain sila, may sobra pa para ipon. Ngunit sa puso ni Mang Doro, alam niyang hindi iyon basta kapalaran lamang. Naalala niya ang pawikan. Ang malalaking mata nitong tila nagniningning habang nakalapit sa kanya kagabi. Hindi kaya iyon ang dahilan? Bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, bago matulog, muling tumingin si Mang Doro sa dagat. Tila naririnig niya ang alon na bumubulong. At sa di kalayuan, may anino ng malaking pawikan na dahan-dahang lumulutang sa ilalim ng buwan. Lumipas ang ilang araw at sunod-sunod ang swerte ni Mang Doro. Tuwing siya ay pumapalaot, hindi na niya kailangang maghintay ng matagal. Ang kanyang lambat ay palaging puno ng malalaking isda, higit pa sa kanyang inaasahan. Mabilis itong nabibili sa palengke at ang kanyang pangalan ay kumalat sa buong baryo. Si Doro, abay parang pinagpala ng dagat. Kung dati halos walang huli, ngayon ay parang may agimat sa kanyang bangka. Bulong-bulungan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng tuwa at kasaganaan, may bumabagabag sa kanyang isip. Lagi niyang naiisip ang pawikan. Hindi mawala sa kanyang damdamin ang pakiramdam na ito'y may kinalaman sa kanyang swerte. Kaya isang gabi, nang walang buwan at tanging alon lamang ang maririnig, nagpasya siyang muling pumalaot, hindi para mangisda, kundi para hanapin ang pawikan. Habang tahimik na nakalutang ang bangka sa gitna ng dagat, biglang kumislot ang tubig sa kanyang harapan. Umangat ang malaking ulo ng pawikan. Ang mga mata nito ay tila kumikislap sa dilim. Mang Doro. Isang tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Napahawak siya sa dibdib sapagkat malinaw niyang narinig ang tinig ngunit walang taong naroon. Ang pawikan ang nagsalita, bagaman ang bibig nito ay bahagyang nakabukas lamang. Huwag kang matakot. Ako'y isang nilalang na pinagkatiwalaan ng dagat. Nang ako'y iyong iniligtas mula sa lambat, iniligtas mo rin ang balanse ng dagat. Dahil doon, ipinagkaloob ko sa iyo ang biyaya ng karagatan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Doro. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ikaw ba? Isang engkanto? Tanong niya. Hindi ako engkanto, ako'y bantay ng karagatan. Ang aking tungkulin ay pangalagaan ang mga nilalang dito laban sa kasakiman ng tao. Ngunit minsan, gaya mo, may taong may pusong dalisay. Ikaw ay pumili ng pagtulong kaysa sa sariling kapakanan. Kaya ikaw ang napili. Hindi nakapagsalita si Mang Doro, tanging pag-iling at paghinga ng malalim ang kanyang nagawa. Pero, bakit ako? Marami namang iba. Dahil kahit ikaw ay salat sa yaman, hindi mo hinayaang manaig ang takot at kagutuman. Tinulungan mo ako kahit wala kang kapalit na hinihintay. Tugon ng pawikan. Lumubog ito saglit at muling umangat. Ngunit tandaan mo, Mang Doro, ang biyayang ito ay hindi para sa iyo lamang. Ito'y dapat mong gamitin para sa kabutihan ng iyong pamilya, ng iyong baryo, at higit sa lahat, para sa kalikasan. Kapag ginamit mo ito sa kasakiman, ang dagat mismo ang babawi. Napahinga ng malalim si Mang Doro at tumango. Oo, pangako, hindi ko hahayaang masira ang tiwalang ibinigay mo. At sa gabing iyon, naglaho ang pawikan sa ilalim ng alon. Iniwan si Mang Doro na may bagong pasanin. Hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong komunidad. Mula nang makausap ni Mang Doro ang mahiwagang pawikan, lalo pang dumami ang kanyang huli. Hindi na niya kailangang pumalaot ng malayo. Sapat na ang ilang dipa mula sa baybayin at ang kanyang lambat ay puno na kaagad ng isda.
ang kanyang dating sirang bangka ay napalitan ng bago at matibay na bangkang gawa sa nara at may layag pa. Mabilis na kumalat ang balita sa iba't ibang baryo. Maraming bumibili ng kanyang huli. Hindi lamang mga karaniwang mamimili, kundi pati mga negosyante mula sa bayan. Dumating ang panahon na hindi na niya magawang mag-isa ang lahat ng gawain. Doro, kailangan mo na ng mga tauhan, payo ng kanyang asawa habang tinutulungan siyang ayusin ang mga bayong ng isda. Oo nga, mahal. Para hindi na tayo nauubusan ng oras at lakas, tugon niya. Kaya kumuha siya ng ilang kabataang mangingisda upang maging katuwang sa laot. At hindi lamang iyon, pinagawa niya rin ng bagong bahay ang kanyang pamilya. Ang dating kubo na halos mabuwal tuwing may bagyo ay napalitan ng malaki at matibay na tahanan. Ang kanyang mga anak na dati bihirang makatikim ng sapat na pagkain ngayon ay busog na at nagsimulang makapag-aral sa bayan. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanilang pamumuhay, may mga kapitbahay na nagsimulang mainggit. Bakit si Doro lang ang laging maswerte? Ano bang sikreto niya? Bulong ng isa. Hindi kaya may agimat siya o pakikipagkasundo sa mga nilalang ng dagat? Dagdag ng iba. Bagamat inggit ang nararamdaman ng ilan, hindi ito inalintana ni Mang Doro. Sa halip, siya'y naging mapagbigay. Kapag sobra ang kanyang huli, ipinamimigay niya ito sa mga kapitbahay. Kapag may batang gutom, pinapakain niya. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, hindi maiiwasan ang mga matang mapanibugho. May mga taong lihim na nagbabalak tuklasin ang kanyang lihim. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit, nilapitan siya ng kanyang asawa. Doro, napansin mo ba? Parang may mga taong sumusunod sa iyo kapag pumapalaot ka. Napakunotno siya. Oo, ramdam ko rin, pero wala silang makikita. Hanggat hindi nila alam ang totoo. Ngunit sa kanyang puso may kaba. Alam niyang hindi maitatago magpakailanman ang lihim ng pawikan. At kung sakaling may makaalam, baka magbago ang lahat. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo. Lumipas ang mga araw at habang lalong umuunlad ang buhay ni Mang Doro, lalo ring lumalalim ang mga bulungan sa baryo. Sa umpukan ng matatanda sa ilalim ng puno ng niyog, palaging pangalan niya ang napag-uusapan. Hindi normal yon. Kahit pinakamagaling na mangingisda, hindi nakakakuha ng ganon karaming huli, sabi ni Katuring na dati siya ang kinikilalang pinakamasipag sa laot. Baka may nakursunadahan siyang engkanto, singit naman ni Aling Minda. O baka naman nakipagkasundo sa maligno ng dagat. Habang tumatagal, ang simpleng inggit ay nagiging hinala. May ilan pang nagsimulang sumunod kay Mang Doro tuwing pumapalaot siya. Subalit laging nagtataka ang mga ito. Kahit sabay silang maghulog ng lambat, si Mang Doro lang ang maraming nahuhuli, samantalang sila ay kaunti o wala. Isang gabi, 3 mangingisda ang nag-usap ng palihim. Hindi na pwede ito. Habang siya ay yumayaman, tayo'y naghihirap. Kailangan nating alamin ang sikreto niya. Bulong ng isa. Oo, baka may tinatagong agimat o ritual. Kapag natuklasan natin, baka tayo rin ay yumaman. Dagdag ng ikalawa. Bukas ng gabi, susundan natin siya. Kahit anong mangyari. Mariing sabi ng ikatlo. Samantala, si Mang Doro naman ay tahimik na nananalangin sa kanyang bangka. Hindi niya alintana na siya'y pinagmamasdan. Ang iniisip niya ay kung paano niya mapapanatiling malinis ang kanyang layunin, tulad ng bilin ng pawikan. Na gamitin ang biyaya hindi para sa kasakiman, kundi para sa kabutihan. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihang loob, hindi niya alam na may panganib ng unti-unting lumalapit. Ang 3 mangingisda, dala ng inggit at kasakiman, ay magpapasimula ng pagsubok na susukat sa bigat ng kanyang pangako sa pawikan. At sa katahimikan ng dagat sa gabing iyon, may mga matang lihim na nakatingin, handang tuklasin at sirain ang kanyang lihim.
Dumating ang gabing pinakahihintay ng tatlong mangingisdang puno ng inggit. Tahimik silang sumunod kay Mang Doro nang ito'y pumalaot. Malayo ang kanilang bangka, ngunit sapat para masundan ang kanyang kinaroroonan. Si Mang Doro, gaya ng nakasanayan, ay naupo sa kanyang bangka, naghulog ng lambat at naghintay. Sa kanyang puso'y payapa siya sapagkat nararamdaman niyang muling darating ang biyaya ng dagat. Maya-maya'y gumalaw ang tubig at muling umangat ang malaking anino ng pawikan. Ang kanyang ulo'y lumitaw sa ibabaw ng dagat at sa katahimikan ng gabi muling nagsalita ito. Mang Doro, natutupad mo ang iyong pangako. Nakikita ko ang iyong kabutihan. Bulong ng tinig ng pawikan. Ngunit hindi alam ni Mang Doro, malapit lamang ang tatlong mangingisda, nakikinig at nakasilip mula sa kanilang bangka. Nanlaki ang kanilang mga mata at halos hindi makapaniwala. May kausap siyang pawikan, bulong ng isa. Hindi basta pawikan yan, isang nilalang ng dagat, sagot ng ikalawa. At doon galing ang lahat ng kanyang yaman. Sabat ng ikatlo, puno ng inggit ang tinig. Habang abala si Mang Doro sa pakikipag-usap, lihim na nagsumpaan ang tatlo. Kukunin natin ang nilalang na yan. Kapag nasa atin na ang kanyang kapangyarihan, tayo ang yayaman. Hindi sila nag-atubili. Nang bumalik si Mang Doro sa Pampang, nagkunwari silang nakikisama at nag-aalok ng tulong sa kanya. Ngunit sa kanilang mga matay, nagliliyab ang kasakiman. Samantala, si Mang Doro ay walang kamalay-malay na ang kanyang lihim ay natuklasan na. Ang mga salitang binitawan ng pawikan na puno ng babala ay biglang gumuhit sa kanyang isipan. Kung gagamitin sa kasakiman ng biyaya, ang dagat mismo ang babawi. Hindi niya alam na ang araw ng pagsubok ay paparating. At ito'y dala mismo ng mga taong minsan niyang tinuring na kapwa mangingisda. Kinabukasan, nagplano ang tatlong mangingisdang puspos ng inggit. Sa isang tagong kubo sa gilid ng baryo, nagtipon sila at nag-usap. Ngayong alam na natin ang sikreto ni Doro, hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Wika ng pinakamatanda sa kanila. Oo, kailangan nating mahuli ang pawikan. Kapag nakuha natin iyon, sa atin mapupunta ang biyaya ng dagat, sagot ng isa. Kung kinakailangan, gagamitin natin ang pinakamalakas na lambat. Hindi makakatakas ang hayop na yon, bulong ng ikatlo habang hawak ang isang matalim na sibat. Samantala, si Mang Doro ay patuloy na namuhay ng payapa. Hindi niya alam na ang mga taong nakangiti sa kanya sa araw ay siya ring mga taong nagbabalak sumira sa kanya sa gabi. Kinahapunan, muling pumalaot si Mang Doro. Tahimik ang dagat, tila ba naghihintay ng isang bagay. Ngunit kasunod niya, hindi kalayuan, ay ang tatlong mangingisda na nagkukubli sa dilim ng dapit hapon. Nang muling umangat ang pawikan, agad nilang inihulog ang isang malaking lambat, mas makapal at mas matibay kaysa sa karaniwang gamit nila. Nagsikap silang higpitan ang mga lubid upang mahuli ito. Ngayon sa atin ka na, sigaw ng isa habang hinahatak ang lambat. Nayanig ang dagat. Ang pawikan ay nagpupumiglas, kumakabog ang alon na parabang may bagyong nabubuo. Mabilis na napansin ni Mang Doro ang kaguluhan at siya'y nataranta. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo siya! Sigaw ni Mang Doro habang pinipigilan ang mga kasamahan. Ngunit hindi nakinig ang tatlo. Sa halip, mas lalo nilang hinigpitan ang lambat at itinulak pa ang kanilang bangka palapit upang lubusang mapigilan ang pawikan. Lumubog ang dagat sa ingay ng alon at hampas ng tubig. Ang pawikan ay humihiyaw sa isip ni Mang Doro. Doro! Hindi ako makakawala. Tulungan mo ako! Nabalot ng takot at pangamba si Mang Doro. Alam niyang kung hindi siya kikilos, maaaring mamatay ang pawikan. At kasabay nito, ang biyayang ipinagkaloob sa kanya ay maaaring tuluyang maglaho. Ngunit paano niya maliligtas ang pawikan laban sa tatlong taong determinado at sakim?
Hindi nag-aksaya ng oras si Mang Doro. Mabilis niyang itinapon ang sarili sa dagat, hawak ang kanyang matalim na itak. Habang ang tatlong mangingisdang sakim ay pilit hinihila ang lambat, siya naman ay naglangoy patungo sa pawikan upang putulin ang mga buhol. "Doro, huwag kang makialam. Sa wakas, yayaman na rin kami," sigaw ng isa habang mariing humihila sa lubid. "Kapag nakuha namin ang pawikan, hindi na ikaw ang kikilalanin dito, kundi kami," dagdag ng isa pa. Ngunit hindi natinag si Mang Doro. Buo ang kanyang loob, ginupit niya ang unang tali na nakapulupot sa leeg ng pawikan. Bigla itong umalon ng malakas, dahilan para tumilapo ng isa sa mga mangingisda sa dagat. "Hayop ka! Hindi ka makakawala sa amin!" sigaw ng pinakamatanda sa kanila habang itinutok ang sibat sa pawikan. Napahiyaw si Mang Doro. "Huwag niyong saktan, hindi niyo alam ang ginagawa niyo." Ngunit huli na, ibinato ng mangingisda ang sibat. Sa isang iglap, umilag ang pawikan ngunit tumama ang sibat sa kanyang harapang palikpik. Dumugo ang dagat at ang pawikan ay umungol ng malakas, isang aling-aungaw na parang kulog. Bigla, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang tahimik na dagat ay nagsimulang mag-alon at ang langit ay nagdilim kahit hindi pa gabi. Ang tatlong mangingisda ay nagkagulo. Pilit na isinusubsob ang kanilang bangka na halos tumaob dahil sa malalakas na hampas ng tubig. "Doro," bulong ng pawikan sa kanyang isipan, mahina ngunit malinaw. "Kung ako'y mapahamak, kasabay kong mawawala ang biyaya. Ngunit kung ipagtatanggol mo ako, ipagkakaloob ko sa iyo ang higit pa sa kayamanan." Sa kabila ng takot at panganib, mas pinili ni Mang Doro ang kabutihan. Tuloy-tuloy niyang pinutol ang mga natitirang buhol ng lambat. Sa huling hiwa ng kanyang itak, napalaya ang pawikan. Agad itong sumisid at kasabay ng kanyang paglubog, tila sumama rin ang dugo sa ilalim ng dagat. Ang alon ay biglang huminto at ang dagat ay muling natahimik. Ang tatlong mangingisda ay basang-basa at nanginginig, halos malunod sa takot at pagsisisi. "Anong nangyari?" sigaw ng isa. "Hindi na natin dapat ginulo yon," usal ng isa pa na halos nanginginig ang labi. Samantala, si Mang Doro ay napasandal sa kanyang bangka, hingal na hingal, habang pinagmamasdan ang papalayong anino ng pawikan. Hindi niya alam kung ito'y makakabalik pa, ngunit umaasa siyang muli niya itong makikita. Ngunit sa kanyang dibdib, dama niya ang bigat, isang panibagong pangakong kailangang tuparin. Lumipas ang 3 araw na walang humpay na pangamba si Mang Doro. Hindi siya pumalaot, hindi rin siya nangisda. Tila ba ang dagat ay naging estranghero sa kanya? Hindi na niya maramdaman ang dating kapanatagan. Laging sumasagi sa kanyang isipan ang dugo ng pawikan at ang posibilidad na ito'y hindi na muling lilitaw. Ang 3 mangingisdang nagtangkang manghuli ay halos hindi na rin makita sa tabing dagat. Nahihiya at natatakot sila sapagkat alam nilang nagkamali. Ngunit sa halip na umamin, ikinubli nila ang kanilang ginawa. "Kung malaman ng buong baryo, baka tayo pa ang parusahan," bulong ng isa sa kanila. "Kaya huwag na tayong magsasalita tungkol sa pawikan. Kalimutan na natin," sagot ng matanda, bagaman bakas sa kanyang muka ang takot. Samantala, si Mang Doro ay palaging nakatanaw sa dagat. Sa tuwing papalubog ang araw, umaasa siyang makikita muli ang kanyang kaibigan. Hanggang isang gabi, habang nakaupo siya sa pampang, may liwanag na biglang sumilaw sa gitna ng dagat. Tumindig siya at mabilis na sumakay sa kanyang bangka. Habang papalapit siya, nakita niya ang aninong pamilyar. Ang malaking pawikan, mabagal ngunit buhay, muling umaahon mula sa ilalim. Ang sugat nito sa palikpik ay bahagyang naghilom at sa bawat paglangoy ay may bahagyang kislap ng liwanag na tila galing mismo sa dagat. "Mang Doro,"
Narinig niyang tinig, mahina ngunit malinaw. Hindi mo ako pinabayaan. Dahil sa iyong katapatan, narito pa ako. Ngunit ang dagat ay nasaktan. Kailangan nating ituwid ang pagkakamali ng mga sakim. Napaiyak si Mang Doro, hindi niya napigilang yumuko sa bangka. Patawarin mo ako, kaibigan. Ginawa ko ang lahat para iligtas ka, pero nasaktan ka pa rin. Lumapit ang pawikan, dumikit ang kanyang ulo sa gilid ng bangka. Ang sugat ko'y maghihilom, ngunit ang sugat ng dagat ay kailangang gamutin. Sa mga darating na araw, ikaw ang magiging tagapangalaga hindi lamang ng iyong pamilya, kundi ng buong baryo. Ipagkakaloob ko sa iyo ang huling bahagi ng aking kapangyarihan. Biglang sumisid ang pawikan at nang muling lumitaw, may inilabas itong kakaibang kabibe. Kumikislap na parang gintong may bahid ng asul na liwanag. Iniabot nito kay Mang Doro. Gamitin mo ito upang mapanatili ang balanse. Huwag mong hayaang manaig ang kasakiman sa inyong lugar. Kapag nagawa mo, ang biyayang dumadaloy sa iyo ay hindi maglalaho. Hawak ang kabibe. Ramdam ni Mang Doro ang init at bigat ng responsibilidad. Alam niyang hindi na lamang siya basta mangingisda. Isa na siyang pinagkatiwalaan ng dagat. Mula nang ibigay ng pawikan ang mahiwagang kabibe, nagbago ang lahat kay Mang Doro. Hindi na lamang isda ang kanyang biyaya. Tuwing ginagamit niya ang kabibe, sinasawsaw sa dagat, itinatapat sa sinag ng araw o inilalapit sa hangin. Tila ba dumadaloy dito ang likas na yaman ng karagatan. Kapag siya'y pumapalaot, hindi lamang malalaking isda ang sumasama sa kanyang lambat, kundi maging mga bihirang huli na hindi basta nakikita, pusit, hipon at iba pang uri na agad nauubos sa palengke. Minsan, sa tuwing tumatama ang liwanag sa kabibe, lumilitaw ang mga perlas sa kanyang bangka, mga handog ng dagat na ikinamangha ng lahat. Ngunit higit sa kayamanan, natutunan ni Mang Doro ang tunay na halaga ng kapangyarihan. Hindi niya ipinagmalaki o inangkin lamang para sa sarili. Sa halip, itinayo niya ang isang maliit na pamilihan sa kanilang baryo upang matulungan ang mga kapwa mangingisda na maibenta ang kanilang huli. Tinuruan niya ang mga kabataan kung paano mag-alaga ng dagat at huwag abusuhin ang biyayang dulot nito. Ang dagat ay hindi lamang para sa akin, madalas niyang sabihin. Ito ay para sa ating lahat at para sa mga susunod na henerasyon. Samantala, ang tatlong mangingisdang nagtangkang kumuha ng pawikan ay patuloy na nababalisa. Hindi sila makapangisda ng maayos. Laging walang laman ang kanilang lambat at kung minsan pa'y bigla silang nababagsakan ng malalakas na alon kahit kalmado ang panahon. Hanggang sa sila mismo ang lumapit kay Mang Doro. Doro, kami nagkamali. Ang aming kasakiman ang muntik ng sumira sa lahat. Patawarin mo kami. Pag-amin ng pinakamatanda, nakatungo ang ulo. Tinitigan sila ni Mang Doro. Matagal siyang natahimik, ngunit sa huli ay nagpakawala ng buntong hininga. Hindi ako ang dapat niyong hingiin ng tawad, kundi ang dagat. Ngunit kung kayo'y handang magbago, tutulungan ko kayong muling makapangisda ng may paggalang sa kalikasan. At simula noon, naging magkatuwang sila sa pag-aalaga ng dagat. Nagtanim sila ng mga punong bakawan, nilinis ang dalampasigan at tiniyak na hindi na muling gagamit ng mapaminsalang lambat. Dumami ang biyaya ng dagat at ang buong baryo ay umasenso. Ang dating mahirap na pamayanan ay naging masagana at si Mang Doro ay hindi lamang kilala bilang mangingisdang pinagpala, kundi bilang tagapangalaga ng dagat. At sa bawat dapit hapon, mula sa malayo, lumilitaw ang anino ng pawikan, tahimik na nagbabantay, nakatingin at nakangiti. Lumipas ang maraming taon at ang baryong dati mahirap at salat ay naging sagana at kilala. Ang mga anak ni Mang Doro ay nakapag-aral, nakapagpatayo ng kani-kanilang tahanan at nagpatuloy ng hanap buhay na may malasakit sa kalikasan.
Ang baryo ay unti-unting nakilala sa bayan bilang lugar na nagtataguyod ng malinis na dagat at makatarungang pangingisda. Si Mang Doro, na dating simpleng mangingisdang halos walang naiuuwing huli, ay kinilala bilang haligi ng kanilang pamayanan. Hindi siya yumaman sa anyo ng gintong kayamanan o marangyang gamit, kundi sa pag-ibig, paggalang at kapayapaan na ipinagkaloob ng kanyang kapwa at ng dagat na kanyang pinangalagaan. Tuwing gabi, madalas niyang dalhin ang mahiwagang kabibe sa tabing dagat. Doon niya ay dinidikit sa kanyang tainga upang pakinggan ang bulong ng alon. Sa bawat pagdampi ng hangin, naririnig niya ang tinig ng kanyang kaibigang pawikan. Hindi nasusukat ang kayamanan sa dami ng huli o kinikita. Ang tunay na yaman ay ang pusong marunong magbahagi at mag-alaga sa kapwa at sa kalikasan. At sa tuwing papalubog ang araw, nakikita pa rin ng mga mangingisda ang anino ng isang malaking pawikan na dahan-dahang lumalangoy sa malayo, tanda ng walang hanggang pagbabantay. Ang kwento ni Mang Doro at ng pawikan ay naging alamat sa kanilang baryo. Ipinapasa mula sa matatanda patungo sa mga bata ang aral ng kasaysayan. Tulungan ang nangangailangan, magpakatapat sa iyong puso, at huwag hayaang sakupin ng kasakiman ang iyong kaluluwa, sapagkat ang biyayang tunay ay dumarating lamang sa pusong busilak. At ang dagat, na minsang naging mapanganib at misteryoso, ay nanatiling mapagkalinga sa mga taong marunong gumalang dito. Wakas,